Naghahagis po yan. Yan! Yan mga yan, naghahagis po yan. So magandang gabi guys, magandang umaga, magandang hapon kung anong oras man kayo nanonood ng aming content. So today guys, gagawa tayo ng 3.5 meters na full body kite. Yan. Ang mismong design nito is Vietnam flag. Yan, yun yung mismong kanyang design guys. So makikita nyo yan guys mamaya kapag nakapaggawa na tayo or nabuo na natin yung or binubuo na natin yung ating frame. Ang time natin ngayon guys is 12:42 na ng madaling araw. Yan, pipilitin natin siya matapos hanggang kinabukasan para ma-test fly na rin natin pagdating ng hapon or ng tanghali. So, buuin muna natin. So yun guys, yan, medyo maliwalag na, kita nyo naman. So ngayon lang din ako nagising, late na ako nagising at pagpapatuloy natin, sana umabot ng bandang alas 3 or before mag 4 para maano natin yan, si Colette. Magaling din gumawa yan si Colette, kaso bata lang. Bata lang kaya gawin yan. Yan, so dediretso na natin guys, so ito na. Yan, kite shirt yan. So 3.5 meters yan guys. Yan. So di nyo pa masyado makita yung design yan guys kasi nga nakabaluktot pa. So ito na yung aking nagagawa as of now. Itong ating shoulder yan. Lalagyan natin ang mga pampasikip na yan. Tapos itong ating ano. So re-rebit pa natin yan dito guys. Tutunan pa natin yung re-rebit para matibay din siya gumalaw kahit sobrang lakas ng hangin. Yan. So yun guys, mamadaliin na natin. Yan. Pero kahit madali natin, quality pa rin yung gagawin natin guys. So fast forward ko na guys para matapos agad natin. Yun guys, late na talaga ako nagising niyan at late na rin ako nakapag-continue na buuin yung ating 3.5 meters na Vietnam kite. At this time guys, is nilalagyan ko na ng mga stainless tube yung ating magiging shoulder or magiging patigas ng ating pakpak. Dito rin guys, isinukat ko na rin at pinutol ko na rin yung magiging extension ng ating pakpak para sa ating magiging saranggola. Marami sa atin ang nagtatanong na worth it nga ba or sulit po ba ang pagkakaroon ng saranggola or Vietnam kite na gawa sa carbon fiber? Para sa akin po, masasabi ko po na worth it po ang pagkakaroon ng carbon fiber na saranggola o Vietnam kite. Isa po dito guys sa nagustuhan ko ay nababaklas po yung ating saranggola. Ganun din po guys na sobrang gaang na saranggola natin at pwede nating paliparin sa katamtamang hangin, ganun din po sa bagyuhan na hangin. At nakadepende pa rin po yan guys sa materials na gagamitin natin. Yung materials po na ginamit ko guys is pwede nasa malakasang hangin or bagyuhan na hangin. Marami po nagtatanong at nagme-message po sa akin kung medyo mahal ba or may kamahalan ba ang pagpapagawa ng Vietnam kite. Yes po guys, medyo pricey po talaga ang pagpapagawa or paggawa ng Vietnam kite. Kasi po alam po natin na ang carbon fiber ay isa po sa medyo may kamahalan na materyales. Pero kahit saan pa manggawa ang ating saranggola, ang importante dyan ay i-enjoy natin yung moment ng ating pagpapalipad ng mga goryon o ating saranggola. Ito na guys yung ating yan, nagawa. So, kompleto na yan guys. Meron na yung pakpak sa pambuntot. So, ito na lang yung ginagawa ko guys. Ito yung ating extension ng buntot. Pero meron na yung sa puntot. Ayan. Tapos na rin yung ating mga tube. Yan, tapos na. I-rebit na lang natin yan guys. Tapos, parisukat. Then yun. Matetest fly na natin ito mamaya. Sure na to. Yan. Natin sila may gawa ng goryon guys kasi mahirap ang kawayan dito sa amin. Yan, medyo malayo kasi ang kawayan nandito. Tsaka mahirap naman bumili guys kasi mahirap din maghanap ng bilihan ng kawayan. Kasi nakakabili kami ng kawayan noon is doon sa bilihan ng mga kubo. Ngayon kasi wala na yung paggawaan ng kubo dito sa lugar namin kaya hindi kami makabili ng kawayan. Kaya hindi namin sila may gawa ng goryon. Yan.
So gawin na natin guys, at tapusin na natin ngayon para ma-test fly na rin natin. So ito na guys, nilabas ko na. Yan ang pinaghawak ko si Rio para makita nyo na guys ang itsura ng aking pangatlo na Vietnam kite. Yan guys. Yan. Bali 3.5 meters siya guys. Yan. So Vietnamese flag yan, design. Yan. So ito ang kanyang gilid. Yan. Yan guys, ito yung kanyang side. Tapos ito ang kanyang top. Yan. Ito yung kanyang buntot. So yan, check natin. Yan. So kita nyo na guys. Yan. Yan, ganyan siya kalaki. Tayo ka doon, Jeric. Doon sa baba. Yan. So ganyan siya kalaki guys. Yan. So yun guys, andito kami sa bukid. Yan. Nalagyan ko na ng palisukat. At ito na, inaas si Tami. Yan, si Tami. At meron kaming bisita. Ayan. Guys, galing na ako dito. Si Nigel, yan, nagbabalik sa atin. Papalipad daw. Naiyak na yung ano niya yung kanyang Vietnam kite. Hindi na raw nakakalanghap ng hangin. Ito si Rohan, yan, ang ating taga-baba lagi. So ito guys, assemblein na muna namin yung Vietnam kite tapos testingin na rin namin. So sana wala siyang kiling para dire-diretso yung lipad niya kasi ang hirap magbaba ng malaki. Yan. So yeah, assemble muna namin guys. Ito na guys, na buo na namin. Yan, assemble na namin. So ito yung itsura niya. Nakita nyo na siya kanina pero ito yung itsura niya. Yan. Si Idol. Ayan, to lalagyan na kita kami ng tali. So mag-video dito ay si Rohan. So ayan si Rohan. At ako yung ako yung maghihila kasi medyo malakas yung hangin, baka mabitawan ng mga bata. Kumay! Gagawa ka daw? Baka dala yung ganyang kami. Naghahagis po yan. Yan mga yan, yung naghahagis po yan. Guys! Yun. Tatlo po yung nakalipad. Punta tayo sa kanila. Yun guys, sobrang sulit at nakakawala talaga ng pagod yung maghapon nating paggagawa ng saranggola nung nakita natin na lumilipad ng maayos ang ating saranggola. So that time guys is sobrang lakas ng hangin na yan at kinaya ng ating saranggola at sobrang tayog ng pagkakalipad niya. That time guys is niyaya namin yung mga kabataan na maglaro kami ng baseball. Yun, pero hindi kami totally sasali sa pagbe-baseball at ako lang tsaka si Kuya Tami ang magka-catcher at magpi-pitcher. Kasi madalas guys, yung mga kabataan na yan is nasa bahay lang or nasa computer shop, nagsi-cellphone o nagko-computer. Kaya yun guys, niyaya na namin ni Kuya Tami yung mga kabataan na mag-baseball at kami yung magka-catcher at magpi-pitcher. Sobrang tuwan-tuwa yung mga kabataan yan guys kasi nga nag-aasaran sila, naglolokohan sa mga titira o sa mga naaalila. Kami naman ni Kuya Tami is nakaka-relate kasi yun yung ginagawa namin ng mga kabataan kami. So nakakawala talaga ng stress o pagod guys kasi sobrang nakakatuwa silang panoorin. Kasi iba talaga yun sa'yo ng mga bata guys. Sobrang genuine ng kanilang ngiti, ng kanilang tuwa. Ayan, minsan nagkakaasaran, minsan nagkakalokohan, nagkakahabulan, ayan. Pero hindi naman mawawala yan sa mga kabataan guys. Kasi yun naman talaga yung natural na kabataan. Yun guys, habang naglalaro kami ni Kuya Tami ay nagkakape na rin kami ng mga time na yan at nakain ng tinapay. Ganon din yung mga kabataan guys, is nagmimerienda sila. At yun nga guys, lumipas na yung aming maghapon na napakasaya kasama yung mga kabataan.
At masasabi ko na sobrang nakakawala ng stress yung aming araw na yan. Kaya salamat po guys sa panonood ng aming content at hopefully na-share namin ang araw namin na sobrang nakaka-good vibes. So ito na guys, yan 6:30 na guys. Yan 6:30. Yan medyo madilim na. Ito na yung mga kabataan yan, nilikom na nila mga kabataan. Ayan si Kuya Tami, ayan nagbabaklas ng ng ating saranggola. Ayan. Tapos na mag baseball ang mga kabataan. Tsaka nalaguhan kami ng isa, naputulan ng isang Vietnam kite pero nakuha. Shoutout kay Nigel, yan. Nakuha mo na yung saranggola mo. Pero yung balanggot mo, di mo nakuha. Hey guys!